Hello guys, welcome back to my channel. By the way guys, meron naman akong sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni. Tawagin lang natin siya sa pangalan na Jay. So, sabi niya, ma'am, basahin natin yung tanong niya muna. Sabi niya, ma'am, nag-back out po ako. May employer na po ako, ma'am. Nakatisda na po ako. At sila po nagbayad ng ticket ko. Ma'am, papunta ng Manila. At sabi ng agency po, ma'am, kaya malaki daw ang babayaran ko, ma'am, aabot daw ng 30K. Po, ano po dapat kong gawin? Bakit ang laki naman ng 30K? Nakapag-tisda ka na. Kung sila din nagbayad ng tisda. Okay, ma'am, ito ganito yun. Kung meron silang pababayaran sa'yo, hingan mo sila ng resibo na nagpapatunay na yun nga yung price na binayaran nila. Like for example, airplane ticket, anong pangalan nung airplane na sinakyan mo, dapat meron silang maipakita na ganun na yung resibo na galing talaga sa pag-book nila ng airplane ticket mo, kung magkano yun. So, bilangin mo. Tapos, yung TISDA, kung magkano yung nabayad nila, dapat meron silang resibo galing sa TISDA na yun yung binayaran nila na halaga. So, sabihin na natin kahit na meron ka ng sabi mo dito, Miss Da, so, 30K, kung wala silang may papakita sa'yo na resibo, wag mo bayaran yung 30K. So, pwede ka mag-complain sa POA or pumunta ng BMW, nandun din yung POA. Sabihin mo doon or idulog mo na doon na sabihin mo bakit ganito kalaki yung hinihingi ng agency ko na pababayaran sa akin. Kung wala ka pa namang, kung ang nagastos lang nila ay TISDA, tapos airplane ticket mo papuntang Maynila, gaano ba kalaki ang halaga ng airplane ticket papuntang Maynila? Hindi naman yata aabot ng 30K. Tapos yung TISDA, magkano lang naman yung TISDA? Bigyan kita ng example sa TISDA sa agency na nire-recommend ko, hindi naman umaabot ng 4,000 yung singil nila. So, kung hindi ka a-agree dito sa 30K na pinapabayaran nila sa'yo, pwede po kayong dumulog sa POAA. Okay, ma'am? At saka kung ayaw mo dumulog, kailangan mong hingan ng resibo yung agency mo. Napatunay na yun nga yung binabayaran nila sa'yo. So, ang mangyayari lang, kung sabihin na natin kahit meron ka ng employer, no, tapos may nag-astos na sa employer, tapos wala ka naman talagang pambayad, kahit ipabayaran nila yung nag-astos nila sa'yo. So, pwede ka makipag-usap o makipagsundo sa agency mo na pag nagkapera ka na, saka mo sila babayaran sa nag-astos nila. So, kung wala ka talagang pangbayad, hindi ka naman mapipilit ng magiging employer mo na i-reimburse yung nagastos nila. Pero, pwedeng gawin ng agency, ng employer mo, pwede siya makiusap sa agency mo na ipa-blacklisted ka sa ahensya na ina-applyan mo. Tapos, pwede rin sa agency mo pumunta ng POAA para i-complain ka, or pwede rin sila mag-complain doon sa POAA kung meron talaga silang maipapakitahan na meron na silang nagastos, meron nang na-process, lahat ganun. Pwede silang pumunta doon para i-complain ka nila para one day, kung maisipan mo na mag-apply ulit sa ibang agency, tapos palabas ng bansa, hindi ka mai-issuean ng panibagong OEC kung meron kang complaint or kung merong makikita doon sa POAA na yung agency mo na to ay nag-complain about sa'yo. So, kailangan bago ka makakuha ng panibagong OEC, kailangan mo munang makipagsundo dito or makipag-ayos dito sa agency na nag-complain sa'yo. Kung magko-complain sila, yun yung maibibigay ko lang sa'yo na pwede nilang gawin. Okay, ma'am, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka bang ibang katanungan, just comment below. At saka, kung gusto mo talaga na maliwanagan pala, pwede po kayo mismo dumulog sa POAA, okay? See you. Have a good day. Bye-bye. Pa-comment naman sa baba.